Hi guys! So today, kwento ko lang sa inyo how I registered my kids in school dito sa US. So bago pa kami makaalis ng Philippines, I made sure na kompleto yung original documents ng kids ko from school. So aside from the PSA birth certificates, kumuha rin ako ng mga transcript of records ng kids from their schools. And then kumuha na rin ako ng good moral character. And then dala ko rin yung latest na report card nila from school. Ayan. If you didn't know, dito sa US, hindi mo pwedeng i-enroll yung kids mo kung saang school mo gusto. So kung saang area kayo nakatira, kung ano yung school nearest dun sa bahay nyo, dun nyo lang sila pwedeng i-register. So for us, buti na lang yung elementary school is around 5 minutes walk lang from house namin. So dun ko sila ni-register. So depende yun sa district. Hindi katulad nung sa Philippines na kunwari ako, taga Parañaque ako, pero nag-aral ako sa Manila, ganun. Hindi pwedeng ganun dito. So, kung ano yung school na nasa district ng bahay mo, ganun, dun ka lang pwedeng mag-register. Okay, so pagdating namin sa school, ang dala ko is their birth certificates, and then dala ko na rin yung mga passport namin, and then dala ko rin yung school records nila, and then kasama ko yung employer ko. So, ang hinanap lang sa akin initially for the kids is their birth certificates. Pinotocopy lang nila yon, and then pinotocopy rin nila yung passport ko. And then aside from those two, hinanapan din nila ako ng proof of billing na dito kami nakatira sa bahay na to. Pero since nga kakarating lang namin dito and this is a new house, so wala pa kaming billing na pinapadala dito sa bahay na to, ang hiningi na lang nila is yung parang proof of ownership nung homeowner na tong bahay. Humingi lang kami ng proof of ownership from the homeowner. Ayun, so yun yung dinala namin. Proof lang na binili niya tong bahay na to, na tong date na to, ganun. And then nakalagay lang dun kung magkano yung monthly, yung date, yung monthly, yung address. And then, kung kailan niya binili yung bahay, parang ganun. Basta may proof nga. So, pero if yung apartment ko naman is meron na kayong billing cycle or meron na kayong bills na nare-receive, pwede nyo dalhin yun as your proof of residency. Aside from those, binigyan din nila kami ng welcome to school packet, ganon. So, meron dong mga forms na you need to fill out, syempre information ng bata, and then information din ng parents, ganon. And then ilalagay mo rin din yung mga emergency contact numbers, ganon. Kung sino yung pwedeng tawagan, kanino nila pwedeng i-release yung mga bata, or i-release yung information ng mga bata, kung sino yung mga pwedeng sumundo, ganon. So, nakasulat yun doon lahat. So, you need to fill those out. So, ako, since nung time na in-enroll ko sila, or ni-register ko sila doon sa school, wala pa akong number. So, nagbigay muna ako doon ng number ng parents ko and other relatives na pwede nilang i-contact in case of, yun nga, meron silang kailangan sabihin about the kids, gano'n, or any school stuff na kailangan nilang ipaalam sa parents. So, after naming ibigay yung birth certificate, and then ibigay din yung proof of ownership, and then na-fill out na namin yung welcome school packet nila, they ask us to have an appointment for dentist and sa hospital, gano'n, for doctor's appointment. So, yung part na yun, I'm not sure if lahat ng public school kailangan ng ganun. Kasi yung iba kong mga relatives, nagtataka sila kung bakit kami hinanapan ng dental and doctor's appointment. Kasi sa ibang schools naman daw, hindi na hinahanapan yon. Lalo na if meron naman kaming medical from St. Luke's, diba? From our immigration papunta dito sa US. Pero ayun. Pero yung school ng kids ko, pumayag sila na kahit dental appointment pa lang, dental or doctor's appointment, hindi necessarily yung result nung pagpapacheck up nila. So, once na napakita na namin na meron na silang dental and doctor's appointment, ayun, inalaw na nila na mag-register sila dun sa school na yun. So, ayun, so for my youngest daughter, yung siya kasi sa Philippines, pre-K pa lang yung natapos niya. So, sa Philippines kasi, nung pina-check namin, nung wala pang papers or wala pa kaming information or update regarding our immigration, pina-check namin siya, tinanggap siya as grade 1 sa coming school year. So,
trinay namin dito if papasok siya as grade 1, pero since wala daw siyang records for kindergarten, ayun, hindi nila siya tinanggap as grade 1. So, nag-start over as kindergarten yung anak ko, which is fine kasi I think it will be a year na parang year to adjust, to adapt to the new environment, ganun. And so far, nagiging okay naman kasi yung mga studies niya ngayon sa kindergarten dito is parang yun lang din yung mga napag-aralan niya before sa pre-K sa Philippines. So medyo madali na lang na yun para sa kanya, hindi siya masyado nag-struggle. For my son, hindi nila hiningi yung transcript of records niya. Sinabi lang namin na he is for 5th grade. Ayun, tapos tinanggap naman na nila. Parang wala man lang test, ganon. Alam mo yun, yung parang initial test na kung pasok ba siya for 5th grade, or yung anak ko kung pasok ba siya for kinder or for grade 1, walang ganon. Parang tinanong lang nila kami na kung anong grade na sila dapat. So, ayun. Overall, naging madali lang naman yung process. Wala akong kahit anong binayaran sa school kasi public school lang naman yung pinag-registeran namin sa kanila. Tapos, ayun nga, malapit lang dito yung school sa 5-minute walk. By Friday, nung first week namin dito, by Friday, tapos na namin silang i-register for school. And then, tumawag na rin sila within the weekend na, ayun, the kids can start school on Monday na kagad. So, ayun, super happy na tinanggap sila agad-agad dito kasi medyo matagal na yung bakasyon nila sa Philippines. So, ayun nga, after namin sila i-register, by the next week, ayun, Monday, nag-start na sila. So, yung Monday na first day of school nila, wala akong kahit anong pinadala sa kanilang gamit. May dala silang bag, tapos baon lang nila, as in water and yung snacks lang nila and lunch nila, yung laman ng bag nila. So, nagtanong ako dun sa registrar kung meron ba silang kailangan dalhin na pens or notebooks, ganon. Tapos, ang sabi niya lang sa akin is yung teacher yung magsasabi kung ano yung need nilang dalhin. Ayun. Pero, ayun, nung after ng first day nila, pag uwi ng kids ko, meron yung 5th grader ko, meron lang siyang dalang parang malaking notebook. Pero yun yung parang diary, school diary nila. So doon nila sinusulat yung mga homework. Di ba katulad sa Philippines, meron tayong maliit na book na doon mo susulat yung homework mo, yung kung ba't ka absent, yung mga ganon, kung ba't ka na late, yung mga ganon. So sa kanila, malaking notebook yun. Sa 5th grader ko. Pero doon sa kinder ko, sa bunso, wala silang ganon. Pero meron siyang folder na doon nakalagay yung mga activities na ginawa nila for the day. Doon sa 5th grader ko, ayun nga, meron lang siya isang notebook. And then, within the week, I think around Tuesday or Wednesday, binigyan na siya ng laptop. So, yung laptop from school, nandun lahat nung mga kailangan nilang gawin for the school, yung mga seat works nila, ganon. And then, kung merong homework, doon din nila isa-submit. Ayun, so walang kahasal-hasal. For my kindergarten naman, I was expecting na laptop din yung ibibigay, pero yung sa kanya iPad yung binigay. So kasama na yung charger doon. And then sa school meron daw silang headset, pero hindi pinapauwi yung headset nila. Parang bawat student's table, ganun. Merong headset na naka-assign sa kanila, and then ayun nga, gagamitin na lang nila sa school yung laptop if they need to. Aside from the gadgets, dun sa school ng kids ko, meron din silang available na breakfast, lunch, and snacks. So, yung sa amin, 8 o'clock yung pasok nila talaga. But if you bring the kids ng mga 7:30 in the morning pa lang, pwede silang mag-breakfast sa cafeteria. So, libre yun lahat. And then, syempre, during break time and lunch time, ayun, meron ding food sa cafeteria. So, dun na kumakain yung mga bata. But if katulad namin na new immigrants, inaalaw nila yung parents na magpabaon pa dun sa mga kids just in case na, hindi nila masyadong gusto yung food na nasa cafeteria. At least meron silang baon, meron silang kakainin. Si Aiden, my 5th grader, sabi ko sa kanya, tikman niya yung food sa cafeteria. Pero so far, hindi niya nagugustuhan. Too salty para sa kanya yung mga fried chicken, ganon. Tapos pag Monday daw, chicken nuggets yung food yata. So yun kinakain niya. And then may available daw na juice na mga naka-pouch or naka-box, ganon. So, kumukuha lang daw sila doon. So, ang sistema is, pagpasok doon sa cafeteria, kukuha ka ng tray, and then pili ka kung anong food yung gusto mo.
Tapos yun, balanced meal naman daw kasi merong fruits, merong carbs, ganun, merong mga sandwiches, ganun, and then yung juices nga, and then pupunta ka na dun sa table. So, bahala na kayo dun, bahala na yung kids kung saan sila uupo, pero generally, walang masyadong, as in nakatutok dun sa mga estudyante kung kinakain ba nila yung food nila or hindi. Ayan, naka 1 week na yung kids sa school. This week is their 2nd week. Tapos, medyo marami ring activities sa school and nag-enjoy naman sila. Walang naging problems. Meron lang, minsan nakakalimutan nila kung paano sabihin in English, gano'n. Pero buti na lang merong konting other Filipino students doon na tumutulong daw sa kanila to translate sa teacher, gano'n pag hindi nila alam. Pero generally, aware naman yung school na they are new immigrants and English is their 2nd language. So, kahit pa paano, alam mo yun, naging smooth yung transition. Tsaka yung sa school mismo, large population ng school is Mexicans and immigrants din. So, parang, alam mo yun, parang sanay na sila na yung mga students na napupunta doon is hindi English yung first language nila. Ganun. So far, walang naging problema with regards to the school and everything. So, nag-enjoy yung mga kids. Everyday ko silang tinatanong kung anong ginawa sa school, kung meron ba sila nakaaway or not. Kasi syempre, as a praning mom, isa rin sa main concerns ko is yung bullying or baka, ma-isolate sila or hindi sila makapag-adjust. Pero so far, pag hinahatid ko sila sa school, ayun, wala namang problems and nakikita ko na meron na rin silang friends, may mga bumabati-bati na sa kanila. So, ayun, nag-enjoy naman sila. So, that's it for our school registering experience. Ayan. So, if you have any other questions, please comment down below. And try natin sagutin if alam natin yung sagot. But anyway, I'll see you on the next vlog.